Dapat i-abolish na lang yung ICI na yan. Nako, Torne, Mga inutil. nako Wala po. daw silang makita. Hmm. Nasa mukha nyo na. Kakagatin na kayo. Hmm. Wala pa rin kayo makita. Kasi yung utos sa inyo ni BBM, si Saldi ko lang. Pasuhan Yan. nyo. Hindi nyo pwedeng kasuhan ng pinsan niya si Martin Luther King. Also known as Kim Bonjing. Yan ho ang ating katanungan dito sa video na to. Sang-ayon ho ba kayo sa ideya na yan nitong si Atty. Rowena Guanzon na i-abolish na yung ICI na yan? Kasi o base sa mga recent development, parang linoloko lang ho tayo ng independent commission na to na kung saan si Marcos Jr. din ho ang bumuo. Pero bago ho yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Updates, ang like at ang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. At papasadaan din ho natin na mabilisan dito sa video na to, ang interview nitong si Vince Dizon dito kay Manong Ted Filon. At ito nga pag-walkout nitong mag-asawang Diskaya dyan sa pagharap nila sa ICI kahapon. Ayun na nga mga kababayan, umpisaan ho natin ang ating talakayan dito sa pag-walkout ng mga Diskaya dyan sa pagdalo nila sa ginawang investigasyon ng ICI. Ito, nag-walkout. Ibinunyag ni Ombudsman Boying Remulla na nag-walkout ang mag-asawang Diskaya matapos silang sabihan na maaari silang makulong kaugnay sa flood control fund anomaly. Ano ho yan mga kababayan? Tayo ho dito kasi, ang problema ho kasi dito sa ICI na to, etong mga itong mga kontraktor na to, hindi ho natin sinasabing less guilty sila dito. Meron ho silang pananagutan. Pero tayo ho, gusto ho nating malaman kung sino yung mga nabibigyan. Siyempre kailangan mong himas-himasin yung mga yan. Kailangan mo, 'di ba? Ano bang gusto nyo para talagang ilabas nyo na mag-tell all na kayo dito sa ICI na to. Baka pag upo pa lang nitong si Kerly Diskaya, nitong si Sara Diskaya, unang entrada nitong ICI sa kanila, kahit anong gawin natin dito, makukulong kayo. Talagang mag-walkout yan. Yarin lamang palang makukulong kami, di wag na tayo mag-usap-usap dito, di ba? Ibig sabihin ho mga kababayan, napaka-vital ng hawak na impormasyon nitong dalawang mag-asawa na to, kaya ganun na lang ang pananakot ng ICI sa kanila. Tandaan nyo ho mga kababayan, yung mga binibaby ng ICI, sila ho ang malamang sa malamang ang most guilty dito sa dito sa issue ng flood control scandal na to. At kung sino naman yung ika nga kulang na lang pagbantaan nila, sila ho yung makakapagbigay kaliwanagan at makakapagturo kung sino ang mga mastermind dito sa issue na to. At base sa ating nakikita, talagang ginigipit ho ng ICI yung mga individual na makakapagbigay linaw dito sa lahat ng kaguluhan na, di ba? Ganun lang ho yun mga kababayan. Tuloy ho natin. In fact, nag-walk out sila nung sinabihan nga sila na they may suffer jail time. Ayon kay Remulla. Ano ho yan mga kababayan? Ibig sabihin ho talagang ang mga galamay nitong si Marcos Jr. talagang pinapakilos na ho nila para takutin yung mga kontraktor na kung saan binabanggit ho nila yung mga mastermind dyan sa House of Representative. Dagdag pa niya, hindi naging bukas ang Diskaya sa lahat ng detalye at tila may taong gusto nilang protektahan. Sino kaya ang taong gusto nilang protektahan? Mga Duterte kaya yan? Anak ng toka. Hindi, mahihirapan kayo dito sa isa na to. Boying Remulla, kung ako sa'yo, sumuko ka na. Mapapaligiran na kayo ng sambayan ng Pilipino. Sino yung taong gusto nilang protektahan? Si Boying Remulla? Si Zaldico? Binulgar na ho nila. Maliban doon sa dalawang binanggit nilang pangalan dyan sa Blue Ribbon Committee, wala na hong meron pa palang mas mataas. Si Marcos Jr. Sino protektahan nila? Si Marcos Jr.? Anak ng veteran garapata ito. They wanted to spare a lot of people and just choose what they wanted to say. Anya, anak ko, yari tayo dyan. Sinisira na ho ang kredibilidad nitong mga Diskaya na to ng mismong ombudsman natin. Ito, kinumpirma rin ni Remulla na lumabas sa investigasyon ang pangalan ng CLTG Builders, isang
kumpanyang konektado sa Diskaya. At napag-usapan din ang umano'y ugnayan nito kay Senator Bongo. Ano pa sila yung tipong inuunti-unti pa nila, nagpunta sila sa CLTG Builders, pero yung SunWest Corp, SunWest Inc. hindi yun. Yung Hightone, hindi yun. Hindi kasama yun. Di ba? Yung mga St. Gerard. Punta tayo dito, CLTG Builders. Punta tayo dito kay Senator Christopher Bongo, di ba? Yan nag-uumpisa na ho. Yung power play nila, nga, nasasaksihan na natin. Ngayon, pakinggan ho natin itong si Atty. Rowena Guanzon, kaugnay sa mga kabuktutan na nangyayari na yan, dyan sa issue ng flood control. Ito, pakinggan ho natin to. Dapat i-abolish na lang yung ICI na yan. Nako. Torne. Mga inutil. Wala daw silang makita. Nasa mukha nyo na. Kakagatin na kayo. Wala pa rin kayo makita. Kasi yung utos sa inyo ni BBM, si Saldi ko lang. Kasuhan nyo. Hindi nyo pwedeng kasuhan ng pinsan niya si Martin Luther King. Also known as Kim Bonjing. Relax lang, Manong Tega. Yun ho ang realidad sa nangyayari dito sa ICI na to. Mga kababayan, sa susunod na pagkilos, siguraduhin ho natin na yung maging klaro ang mensahe ng sambayan ng Pilipino dito sa inutil na presidente na to. Yung September 21, sa tingin ho natin hindi maliwanag ang mensahe dito sa inutil na presidente na to. Hindi ho niyan na-receive yung message. Ang sinasabi ng sambayan ng Pilipino, huwag kang magtayo ng inutil na independent commission kung ano man yung walang kwentang commission na yan. Walang naniniwala dyan sa commission na yan. Kahit mag-survey pa tayo dito sa PH Update, sigurado ko dito, walang nagtitiwala sa mga independent commission na yan. Ang gusto ng sambayan ng Pilipino, makulong yung mga nagsingit ng budget para meron silang nakawin sa kanilang mga distrito. Yan ang gusto namin, gumulong ang ulo nitong mga congressman na to. Ibig sabihin ng gumulong, hindi literal na umano yan, baka literalin yan. Mahirap na. Gumulong, sila yung mapokus yung atensyon ng investigasyon dito kay Dong Gonzales, dito kay Elizalde Co, dito kay Martin Romualdez, dito kay JJ Suarez, dito kay Garjola, dito kay Delipe, sa mga congressman na trumabaho noong 19th Congress. Yun. Sila yung imbestigahan dito sa issue ng flood control na to. Hindi yung kung sino-sino, pati nag-iinitan. May kasalanan ng mga Diskaya. Walang problema yan. Ikulong nyo sila. Pero hindi naman magnanakaw yung mga yan. Hindi naman magdadambong yan o kung ano pa man. Kung wala silang connection sa taas. At yung taas na yon, hindi si Bongo yon. Hindi si Bongo ang gumagawa ng budget. Ang may control ng budget, si Saldico, si Martin Romualdez. Sila lang hong dalawa. At ang Senado noong mga panahon na yun, sunod-sunuran lamang dito sa dalawa na to. Diba? Yun ang realidad dito sa issue na to. Huwag niyo ho kaming paikot-ikutin. Hindi ho yan gagana sa sambayan ng Pilipino. Mga walang ya kayo. Pagka nga naman talagang gigil. You think we're stupid? Nako. What kind of investigation are you doing there? When the people have lost trust in your independence? You're useless. That's why all this other, independent legal experts have refused, such as former Ombudsman Justice Carpio Morales, because they know that this ICI is just cosmetic. Come on, BBM. Why did you all of a sudden wake up from your comfortable slumber after 3 years to make public these ghost projects? Why? Because of the U.S. State Department report. And I'm sure
Other creditors will be making comments soon. Utang ka ng utang, BBM. Utang na loob. Tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Huwag ka maghugas ng kamay na hindi ka kasali dito, BBM. Dahil ikaw ang nagpirma. Budget mo yun. Ang 2025 budget na puno ng pading ng paldo na ng lahat ng ghost projects at infra na kahayupan nyo, mga congressman at congresswoman na mga ganid kayo. Ginamit nyo ang General Appropriations Act ng 2025 dahil election, magi-election. Kasi ambisyon ni Martin Luther King i-control ang mga congressman, ang mga district, ang mga party list para sa 2028 election na siya ang tatakbo na presidente. Hindi, attorney, yung ano na yun, yung pangarap na yun ni Martin Luther King, matagal nang wala yun. Hika nga, matagal nang umalis yung barko na yun para sa kanya. Napag-iwanan na siya, attorney. Pagka tumakbo yan, puro murang aabutin yan sa sambayan ng Pilipino. Anak ng toko, pagka naging presidente itong si Martin Luther King, wala na. Pati yung mga savings sa bangko. Wala, ubus yan lahat. Pati yung pera ng mga bangko, uubusin lahat yan ni Martin Luther King. Ano yan, hari ng mga mandarambong. Kaya wag mo na kaming lokohin, BBM. I-abolish mo na yung ICI mo. Gumawa ka ng komisyon na paniwalaan ng tao. Yung mga nilagay mo dyan, wala yan. Tuta mo lahat yan. Ayun. Yun ang naging mensahe nitong si Atty. Rowena Gonzales. Bago natin umpisahan, siguro itong kay Manong Ted, gusto ko munang ipakita itong si Vince Dizon, no. Matagal na itong video na to, siguro mga 4 days ago na to. Dumaan sa feeds natin nung sang umaga, pero hindi ho natin napasadahan. Noong hindi ho nila malaman yung isasagot nila dito kay Jessica Soho, noong tinanong sila kung bakit yung mga infrastruktura sa Davao katitibay. Hindi ho nila malaman ang isasagot nila. Ito. Pakinggan nun natin na game. Sani Angara at Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno. The initial assessment is at least for structural issues, infrastructure issues. The si Binso nagsasalita dyan. roads are passable, the bridges are passable. Right now, at least goods and relief can flow into the affected areas, especially in Davao Oriental from Davao. From Davao City. Biyahe po kami from Davao City to here. Considering na malakas yung lindol, wala ho masyadong visible na damage. Bakit ho kaya? Despite the 2 doublet daw ho. Gusto niyo bang makita pagmumukha nitong si Vince? Oy Vince, gusto niyo bang makita pagmumukha nitong si Vince Dizon? Pakita ko sa inyo mga kababayan para talagang ika nga effective na effective ito. Yan ho ang pagmumukha nitong si Vince Dizon. Di ho niya malaman kung ano isasagot niya doon sa tanong sa kabila ng napakalakas na lindol. Bakit ang mga infrastruktura dito sa Davao City katitibay? Anong nangyari dito? Tuloy natin. Dalawang malakas na lindol. I cannot say. Ako, masasabi ko. Kasi sa Davao, sumusunod sila sa building code. Siguro, DPWH ka, di ba? Patulong ka kay Mayor Baste Duterte. Ang gawin mo, magpatulong ka kay Mayor Baste, sabihin mo, pagpa-briefing ka sa mga district engineer dyan sa Davao City. Di daw niya malaman kung ano sasagot niya eh. Oh. Pero bakit ho? I cannot say. Well, awa ng Diyos. Awa ng Diyos. Okay tayo dito. Hindi sa awa ng Diyos. Kasama malaking factor ang ika nga lumikha, ang Diyos diyan sa hindi pagguho ng mga struktura na yan. Pero malaking factor yung pagsunod ng pamahalaan ng local government ng Davao diyan sa building code.
Di ba? Hindi sila, ang dami nating nababasa yung si Mayor Basti daw, yung ibang mga mga negosyante nung una nagalit sa kanya. Kasi napaka-stricto daw talaga, lalo na pag nagpapatayo ng infrastruktura. Hindi pwede yung tipong pagka sinabi ni Foreman, hindi, pupunta yung district engineer, ite-check kung ano yung ginagawa nila, kung nakabatay ba yan, kung dun sa tawagin nilang building code, sa standard talaga. Ano ka, hoy, Vince, bago natin panoorin yung video mo kay Manong Ted, magpa-training ka muna. Diba? Sa mga district engineer sa Davao para ma-apply mo sa buong Pilipinas. DPWH ka pa naman, di mo alam kung bakit walang at least ngayon alam mo na. Okay ho pagkakagawa kaya ng mga structure? Ganun po It's ba? possible, or maybe it's also because the effects of the quake were not as strong as the one in Cebu, no? Jokeris si 7.6 ay 7.4 magnitude yung sa Davao. Yung sa Cebu nasa 6 point something lang. Mas malakas, hindi daw kasi lakas nun sa Cebu. Ano ka, Vince? Bangag ka na rin ba? Langya ka, ha? Tigil-tigilan mo kasi pagsasama-sama sa mga bangag para hindi ka maging bangag, di ba? Ito na tayo. Vince pa rin tayo, siyempre. Interview niya naman ito dito. Okay. Po ng DPWH, ito po'y taong halos wala na sigurong pahinga. Good morning po, Sec Vince. Magandang umaga po, Sir Ted, Ma'am Cha. Magandang umaga po. Apo, alam po namin kayo pinapakaabala. Bago po tunghayan natin itong mga inyo pong ginagawa ngayong relief operations at pagtulong sa mga biktima ng pagyanig. Meron ho ba kayong update dito po sa ginagawa naman pong pagsusuri ng DPWH mismo sa mga proyekto po na kontrobersyal at ang iba nga po ay sinasabing ghost at substandard, sir? Opo, unang-una po, ngayon po na aktibong-aktibo na po ngayon ang ating bagong special advisor sa ICI, si former General June Azurin. Very, very close na po ang coordination natin at mga ating team sa kanya at sa ICI. At pong Lunes nga, pakita na ang ICI nung kanilang mga talagang tinututukan ngayon ng mga ghost project sa buong bansa. So doon po tayo nakatutok po ngayon, no? Yung pong ating team talaga pong pinapadala na ang mga dokumento, ina-assess na po sa ground tulong ng ating mga kapulisan at ating mga kasundaluhan kasama ang ICI, no? Lalo na yung ating special investigator. Kaya yun po ang nangyayari ngayon on the ground, no? Ang proseso po ito pong sa listahan na hawak-hawak ng ICI ngayon, yung pong mga proyekto binavalidate, nagpapadala po tayo ng mga engineer doon para masigurado talaga, kinukuha po lahat ng dokumento, at yung mga dokumentong yun po ay yun ang nagiging basihan ng kasong ifa-file ng ICI sa Office of the Ombudsman. So yun po ang sistema ngayon, no? At ngayon po merong mga 15 hanggang 20 po, no, na project at kasong tinitignan tayo ng masusi ngayon, no. Hindi ko lang maibibigay sa inyo, pasensya na po, Sir Ted, ang mga detalye nito, no. Pero ang goal po is in 2 weeks, 3 weeks, ipa-file na po itong mga kasong ito. Okay. Sec, sorry po, no, kasi Opo, okay lang po. Alam niyo ho yun, nung nawala ho si General Magalong, tapos kayo po ngayon naging abalad because of these calamities na sumabay pa po naman, parang bulag ng taong bayan doon sa saan bang mga lugar ngayon ang napuntahan na po itong inyong team, then dumating itong si Ginoong Azurin, kasi di ho ba naka-schedule supposed to be po yung Leyte, Region 8, no? Paging itong sa Ilocos. Kasi alam niyo ho yun, hindi may tatanggi. Talaga pong dito inobserbahan ng mga kababayan natin kung wala bang pipiliing lugar. Ang Bulacan po, klaro na, no? At patuloy po ang COA reports dito ng mga ghost projects daw po. So, maliban sa Oriental Mindoro, so saan pa pong lugar kaya ito at yung pong Leyte at saka Ilocos na sinasabi po nila?
Yung pong Leyte at in fact, yung Leyte po at Biliran na dapat napuntahan ko. At Punta na tayo sa Leyte. Punta na tayo sa Region 1. Punta na tayo sa Ilocos Norte. Kung saan ka nagpupunta. Ang dami pwedeng puntahan. Pinupuntahan nyo yung mga kalaban ng amo nyo, si Marcos Jr. eh. Kaya pati itong si Vince Dizon, yung kakarampot niyang kredibilidad na natira nung panahon nitong si Pangulo Rodrigo Duterte, wasak na rin mo ngayon. Ito naman kasing si Sec Vince. Sec Vince. DPWH Secretary. Punta ho kayo sa para ika nga, 'di ba, para makita na sambay ng Pilipino. Aba, maganda. Maganda yung entrada. Talagang walang kabayas-bayas, 'di ba? Walang kabayas-bayas. Bakit? Kasi inumpisahan ng talakayan, inumpisahan ng usapan diyan mismo sa Ilocos Norte. 'Di ba? Punta muna tayo sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, papabayan. Mano ba yan? Ilocos Norte, Ilocos Sur, papuntang Abra, papuntang La Union. Di ko natin kabisado yung lugar na yan, pero ganun pagkakasunod. La Union, punta tayong Pangasinan, punta tayong Tarlac, punta tayong Pampanga, hanggang mapunta tayo sa Davao City. Ang dami niyong in-skip. Punta tayo sa Ilocos Norte, Pagudpod. Umpisa natin doon sa mga windmill ni Marcos Jr. Tapos pinakahuli, punta tayo sa Davao City. Kasi yung pinakadulo yung tipong, tingnan nyo sa mapa, parang ganun eh. Hulo. Punta tayo sa Hulo. Puntaan natin lahat. Pero para malinis yung kartada, malinis yung pagkakasalansan, pinakataas papunta sa baba. From top to bottom. Kaso yung kayo, hindi, para kayong sabog-sabog. Tira bahala na. Basta yung, ito, laban ito, Davao City, Davao Oriental, basta Davao Region. Umpisahan natin dyan ang investigasyon. Kaso ang problema, sabi ng Diyos ng Tadhana, yanigin natin ang Davao. Pakita nyo kung gaano katindi yung mga infrastruktura dyan. Mapa flood control at mapa building, hindi gumuguho basta-basta yan. Kaya pinakita lang ho natin yun para masampal natin sa pagmumukha itong si Vince Dizon na you're barking at the wrong tree. Diba? Ba't nandiyan ka sa Davao? Punta ka doon sa Ilocos Norte. Punta ka dyan sa Leyte. Anak ng toko Pinapuntahan ko na po yan sa ating mga tao sa DPWH, no? Pero nag-usap po kami ni General Azorin at sa mga susunod na araw po meron kaming mga bibisitahin sa mga iba't ibang lugar, no? Siguro Sir Ted, ayaw ko lang siyang paunahan, no? Pero meron po kami mga pupuntahan. Kasama din po yung mga lugar na sinabi nyo, ang Region 8 at ang Region 1, no? Okay. At ang maganda naman po, pinakita naman po ni General Azorin at ni Attorney Osaka yung breakdown nung mga suspected na ghost project, no. At kasama po meron po sa Region 1, meron po sa Region 8, pero marami din po sa iba't ibang lugar, no. In fact, ang pinakamarami po talaga kung makikita natin sa Luzon, some parts of Visayas, kasama na rin po ang Region 8. In fact, sa Visayas po ata ang count mataas po sa Region 8, no. Sa Region 1 naman, syempre ang pinakamataas na count nasa Region 3, pero Region 5 din po, mataas din po ang count diyan, no. At syempre, yung Region 4B, no, na nakikita natin parang mga talagang pasensya na po sa paggamit ng term, no, tinatawag nilang mga epicenter, no, nitong pagnanakaw ng pera dito sa DPWH, no. So, pupunta po kami diyan, no. Hindi ko lang po mapangunahan si General Azorin. Pupunta ng pupunta. Wala namang nangyayari. Visit na yan. Tatlong linggo na. Di pa rin natin mapakulong tong si Martin Romualdez at itong si Saldico. Di ba? Alam na sambay ng Pilipino kung sino mastermind. Huwag na tayong maglokohan dito, Sec Vince. Kahit ikaw, Sec Vince, alam mo kung sino mastermind. Alam ko pagka nakaiga kayong mag-asawa, pinag-uusapan nyo, napapamura ka na lang. Yan. Sa akin pinatrabaho to, alam ko naman kung sino mastermind dito, di ba? Kahit ikaw, alam mo. Kahit nakapikit, Sec Vince, alam mo kung sino ang mastermind dito sa iskandalo na to ng flood control. At wala yan sa mga Duterte. Yun ang mahirap, di ba? Pero kung sa Duterte lang to, anak ng Petrang Garapatan, marami nang nakakulong dyan.
Di ba? Marami nang nakakulong dyan. Baka nasa Netherlands na din yung iba. Kaso hindi ho ganun na suma. Mga kaalyado nila ang involved dito sa trilyon na pagnanakaw ho mga kababayan. Kung saan kami pupunta, kami po mismo, kaming dalawa, no, sa mga susunod na araw. Pero as we speak po, umiikot na po yung ating mga teams. Nasabi na rin po ni General Sorinto. Pero kasama na rin po dito ang AFP at ang PNP. Okay. Yung Region 11, sir. Yung Davao Region po. Sa ano po, marami din po sa Region 11. In fact po, out of the 51, parang po lumalabas, parang mga mahigit kalahati po nasa Region 11, no, sa Mindanao. So, pupunta din po kami dyan. At agad naman po, nagpunta na po kami dyan ni Mayor Magalong nung siya ay nandun pa. At isa sa mga kasong malapit ng ma-file ay yun pong binisita namin na project noong 2021 sa Davao Occidental. No, yung pong talagang obvious po na ghost project. Kasama po yan sa mga susunod na Ba't wala sa Bulacan? Ba't wala pa nakukulong sa Bulacan? Ba't Davao kaagad ang pinakaunang makukulong? Ito naman si Sheikh Vince. Na ako sa'yo, Sheikh Vince, ha? Pati buko puputi na din. kaso na malapit ng i-file. Opo. Sir, di ba meron kayong kaninyo na undersecretary na specifically in charge po dito? Opo. Opo, okay. Sir, kasi nga po sa lawak, sa dami, na halos lahat nga po ng regions meron. So, ano po ang, sinong katuwang niya? Ito ba'y delegated na responsibility and task? Halimbawa, meron din po sa Zamboanga. Ang lalayo po nito, ang lawak nito, and they have to stay there for, I think they have to stay there, no? Hindi ito balikan lang po na biyahe, parang asuriin po ito sa libo-libo. So ano po ba ang, dito, ang diskarte ho ninyo o pamamaraan po ninyo para lahat po ng lugar masakop? Papunta. Ganito po, ang katuwang po ni General Asurin ay si former General Ato Bisnar, no? Yung ating anak ng towa, mga general mga nasa serbisyo. Naku-curious ako, ano kayang pinag-uusapan ng AFP pagka naka-close door sila, no? Yung tipong pagka nasa mess hall sila, yung kakain sila, pinag-uusapan nila, yung nakikita nila sa balita, yung si Martin Romualdez magiging kinukonsiderang gawing state witness, kumakain sila ng ganito. Diba? Tapos alam nila, napanood nila, nakikita nila kung ano nangyayari sa ating bansa. Ano kayang pumapasok sa utak ng mga nasa natin, yung mga men in uniform? Ay grabe naman. Martin Romualdez, yung ideya na na gagawing state witness. Nalulunok pa kaya nila yung pagkain nila. Dito ngayong oras na to, wala na tayong masusumbungan. Pati yung mga nasa AFP wata natin, hindi na natin pwedeng pagkatiwalaan. Sorry to say. Kasi wala ko tayong, hindi namin ramdam bilang mga ordinaryong Pilipino na masasandigan pa namin ang ating sandatahang lakas. Siguro yung mga nasa lower rank, siguro naiisip nila na talagang marami nang nangyayaring kamali. Kung paano yung mga nasa matataas na pwesto tumanggap na ng pera sa mga politiko na to. Yun ang problema. Corrupted na rin ang ating AFP. Pag nagkataon, di ba? Posible. Yun ang sinasabi natin. Kaya dapat, by the way, sa lahat ng hanggang ngayon bumabati ng 1 million subscribers sa atin. Maraming salamat ho. Isa ho yan sa mga pangarap natin na nakamtan natin. At sa lahat ng hanggang ngayon nagko-comment ng congratulations. Maraming salamat ho sa mga kasama natin na nagpahatid ng pagbati dyan sa comment section. Diyan sa mga nagpo-promote sa mga video. Kilala nyo naman kung sino kayo, mga excited pa sa akin na mag 1 million subscriber. Yan, mga taga third floor studio, excited pa sa atin yan . Sino pa ba kang nag-promote sa atin na Sino pa? Nakalimutan ko na yung iba. Sino pa nga ba kasi yun? Si Buster yan, promote tayo yan. Si Jay, nagko-comment sa atin yan . Sino pa? Si Brother. Hindi, si Buster. Si Brother. Yan. Pupromote tayo yan. Maraming salamat. Pero pinakamalupit talaga yung mga
mga taga third floor talagang mas excited pa sa atin yan na mag 1 million subscriber tayo. Sobrang salamat sa lahat. Maraming salamat. Sobrang appreciate ko yung mga kasama natin dito sa PH Update na nag-share, nag-like, nag-subscribe sa mga nakalipas na araw, panahon. Maraming salamat. Patuloy natin. USEC for Operations. At ang kanina pong ginagawa na ay kasama po ni General Surin, sila po ay nagko-coordinate sa ating PNP at AFP at nagpapadaga po ng mga engineer tayo na not necessarily taga doon sa mga lugar na yon. Dahil may intindihan naman po natin na hindi natin pwedeng ganun-ganun lang pagkakatiwalaan yung mga DPWH engineers natin sa mga lugar na pupuntahan. So halimbawa po sa Zamboanga, sa Region 9 at sa Region 11, sa Zamboanga at sa Davao. Meron po tayong mga kausap na mga AFP at PNP dyan na initially tinitignan yung mga lugar at nagpapadala po tayo ng mga engineers natin galing sa central office na may tiwala na tayo at sila po ang nag-check doon. Kasabay na rin po ng pagbubuo nung case file, ng mga dokumento na related dun sa mga proyektong binibisita natin. So ito po ay sabay-sabay. Kasi imposible naman pong kami ni General Surini, General Bisnar, umiikot. Imposible po yan. Aabutin na po tayo ng taon dyan kung yun ang gagawin natin. Kasi hindi nyo naman kailangan umikot. Hindi nyo kailangan umikot. Bago kasi kayo nag-ikot-ikot, mga damuho kayo, tinignan nyo muna yun sa House of Representative. Kung kani-kanino distrito yan. Ikot kayo ng ikot. Baka mahilo pa kayo dyan sa ginagawa nyo na yan. Simple lang, di ba? Punta kayo sa House of Representative, tingnan nyo yung bawat distrito na nakatanggap ng mga flood control project. Saka kahit na lang yung hindi na yung ikot-ikot, tingnan nyo na lang yung budget. Ganun lang kasimple. Tingnan nyo yung mga unprogrammed appropriation. Tingnan nyo yung mga insertion. Diba? Yung kung kaninong congressman yan, kung malapit ba yan kay Martin Romualdez, 100% matutumbok nyo yung mga dapat managot dyan. Pagka nakita nyo, itong insertion na to, naku, palsipikado to. Diba? Video call lang kayo. Engineer, district engineer, kunyari sa Davao region, district engineer. Meron na dyan. Siyempre, yun ang uunahin nyo talaga. Puntahan mo nga itong project na to, picturean mo. Real time ha. Gusto ko, nanonood ako habang pinipicturean mo. Nakatipid pa tayo sa palipad-lipad nyo. Napakagastos nyo. Mga masyado kayong maluluho. Diba? Wala nang lilipad. Picture lang nito. Yan. Ito ebidensya. Talagang walang nangyaring dyan. Meron tayong problema. Diba? Pwede kasuhan yung yung mga kontratista. Sama na rin yung mga kongresista. Kasi sigurado may kumita Diba? Hindi natin malaman kung anong diskarte nitong si Vince Dizon na kinalawang na rin ata utak mula nung nakasama niya itong si Bangag. Okay. So meron na pong mga composite team na umiikot. Kasama po ng mga trusted natin na engineer. Okay. So kapag ba nakalap nyo na po itong mga matibay na ebidensya dito po sa usapin na ito ng ghost or substandard projects na bayad na, ihahain nyo po ito sa ICI at bahala na ang ICI mag-press conference dito, maghayag sa media. Wala na hong pamamaraan para mismo mapakinggan ng bayan kung saan mga lugar ito at anong mga projects ito? O meron pa rin po kagaya po ng ginagawa nyo dati, kayo mismo po naghahayag sa media? Ganun po ang proseso ngayon, para humaayos ang sistema na kapag, halimbawa po, meron na pong na-validate na lugar. So, sa loob ng isang linggo, merong suspected na ghost. Pupunta na po dun yung mga teams natin kasama ang PNP at AFP. Sabay na rinireview na po ang mga dokumento nun. Kung yan ba, binayaran na. Sino ang contractor niyan? Kailan binayaran? At automatic na po yan, ginagawa na po yung kaso. Actually po, hindi po siya ganun kahirap at ganun katagal. Dahil nga po, kung yan ay ghost, kamukha po halimbawa, nung pinayag natin sa Bulacan at sa Mindoro na inihain ng ICI, ang bilang lang po ng linggo dyan, 2 hanggang 3 linggo maximum. Nakakapagbuo na po tayo ng kaso at yan po ay fina-file na at yun po at pagka-file ay ina-announce na. So, pero ngayon po ang sistema ngayon ay lahat ay dadaan na sa ICI para po organisado at ang ICI po ang nag-aanunsyo. Opo.
So yun po. No? Opo. Kasi nga po, kumbaga sa paper trail nito, madali lang ho naman doon sa mga Madali lang po. sa mga office ng DPWH. Yun bang pagbabalasa po ninyo sa mga regions ng mga direktor nila at maging sa mga distrito ay nagawa na po ninyo para hindi ho matamper, masira o mawala ang mga dokumento po ng mga proyektong ito? Unang-una po yung mga dokumento halos na po, no, fully submitted na po lahat, no. Ang lagong-lalo na dito sa mga suspected na ghost. Yung 400 na tinututukan natin ngayon, no. Grabe yung mga nangyayari ngayon. Maiba lang ho tayo. Ano naman niya, si Vince naman na wala namang kwento mga sasabihin niya. Nalulungkot lang ho tayo sa mga recent development dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Ano ho dun sobrang lamig na ho ngayon sa Dahig Netherlands tapos 80 years old. Yung for humanitarian wala na ho talaga yung itong ICC na to. Nakakalungkot lang ho. Nakakalungkot lang yung nangyayari kay Tatay Digong. Dapat sana kahit konting konsiderasyon lang ang tanda na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nangingi na daw ho siya ng bonnet dahil sobrang lumalamig na sa Dahig Netherlands. Kahit tayo mga kababayan, masarap lang makita yung malamig sa video. Yun lang ho yun mga kababayan. Pero pagka nandun ka na, hindi na ho masarap. Masarap pa rin ho yung klima natin sa Pilipinas. Masarap siguro sa mga unang 2 oras, masarap. Pero maliban doon, hindi na ho masarap lahat yun. Hindi ho masarap. Masarap pa rin ho yung klima natin. Yung kahit na naka-t-shirt ka lang, labas ka sa kalsada. Medyo mainit pero mas okay yun. Kaya sa sobrang lamig, mahirap po yung malamig na klima. Talagang lalo pa naman tayo hindi naman sanay dyan sa mga ganyang klaseng klima. No, sana sa lalong madaling panahon kahit ngayong Pasko lang makalaya na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At alam ko, marami sa ating mga kababayan yan ang panalangin ngayong mga panahon na to. Na-prioritize natin. Yan po ay kumpleto na. No, nasa atin na po yung mga dokumento niyan. Yun naman pong bagasahan. Siguro po, Sir Ted, sa mga susunod na araw, susunod na linggo, meron na po kaming mga announcement dyan. No? Dahil alam nyo naman po, nagpadaga na po kami ng mga show cause at umaandar na po yung prosesong yan. No? Lalo na doon sa mga iba't ibang mga regional director, district engineer na re-report na sa atin. No? So ongoing po yan. Pero sa mga susunod na araw, siguro mga 1-2 weeks maximum, makakapag-anunsya na po tayo ng resulta ng ating ginagawang review ng mga regional director at district engineer. Okay. May report po sa Quezon, Sec? Sa Quezon po, tungkol saan po? Opo, dito po din. Project po o district engineer o regional director? I'm sorry, about the projects po in Quezon. Meron din po sa Quezon. Meron din po sa Quezon ng mga meron din po tayong mga tinitignan sa Quezon mismo. No, na mga proyekto na kasama dun sa initial list na tinututukan natin. Opo. Sige. So again, Sige, ayun na nga mga kababayan. Dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Malino natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. Saludo.